Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga Facebook friend, kapatid sa pananampalataya, kaibigan, kamanggagawa, kapwa missionary all over the world, whether it is Filipino or foreigner. Muli, samahan niyo po kami sa aming MWF na FP Live Streaming Ministry to share the gospel of the grace of God, to strengthen one another in love through God's word, at the same time to serve God through FP Live Streaming Ministry. But before we discuss our lesson, our message, let us listen first sa awiting di ka nagkulang. If you have prayer request, just put on the comment section so that we can pray for you. At the same time, you can share this live streaming ministry. Magandang gabi po. Pakinggan po natin ang di ka nagkulang. Kaya ano man yung condition mo or circumstances mo na meron ka sa life and ministry, don't stop serving God. Don't quit. Don't give up. Just continue faithfully, wholeheartedly sa buhay pananampalataya. Magandang gabi po. Pagkasugon, buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo noon. Kaya ika'y sasambahin, lumigid man ay madilim, Jesus. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin. Hello po, magandang gabi. Kung meron po kayong prayer request, just put on the comment section.
Amen. Magandang gabi po. If you have prayer request, just put on the comment section so that we can pray for you. Tigit sa lahat, yung on-share this live streaming ministry. Now, our message came from Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 30 to 31. If you have Bible on your side, saan niyo po ako magbasa. I will read it in Tagalog language, TAB. Sabi sa verse 30, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangata ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Verse 31, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggili, mga walang habag. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po sa inyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang malulhati sa oras nito. Magligtas ka sa mga kaibigan, kababata, kamag-anak, o mga listener na wala pa pong personal na relasyon sa iyo. Gamitin niyo po itong live streaming ministry na kilalanin kanila bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay at maging Panginoon at tagapagligtas kanila, Panginoon. Salamat po. Gamitin niyo rin po ito sa mga mananampalataya, manggagawa, misyonary, mangaral, bata man na matanda, na reminders, review, at maribay po kami ng iyong salita. Patawad po sa aming pagkukulang, kasalanan na gagawa. Linisin po kami ng banal na dugo. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran. Humble me, anoint my lips. At ikaw lamang po ang madakila sa live streaming ministry. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. The title of our message sa gabing ito ay pinamagatang The Sin of Unconcern. The Sin of Unconcern. Alam niyo po, ito po ay nangyayari na po sa panahon natin. Kaya nga po, kaya hindi na po kayong magtataka, sa Bible po ay sinasabi na po yung perilous time shall come. Pasama ng pasama ang mundo, hindi ho pabuti ng pabuti. Kaya huwag ho kayong magulat kung ang nagkakaroon na po ng kumbaga pagbabanta ng gera sa Middle East, magkakaroon po ng pagkakampi-kampi. Ito na po ay isa na sa mga senyales po ng signs of the times. But today, the sin of unconcern. Why people are unconcerned? Why people are unconcerned? Ano po ba yung dahilan? Bakit maraming tao, sometimes kahit Kristiyano, ay unconcerned sa ministry, unconcerned sa salita ng Diyos, unconcerned sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon? Makikita natin yung mapapa-isip ka nga na ligtas ba talaga to? Mananampalataya ba to? Talagang kinikilala ba nito si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? Di ba? Doon ka mapapaisip now. There are two blessings to this lesson. Why people are unconcerned? There are two things. First, because they know no Lord but self. Because they know no Lord but self. Wala silang Diyos. Ang kilala nila, sarili nila. Ang kilala nila na Diyos, sarili nila. Kaya nga po, huwag na ho kayo magtaka bakit maraming politiko. Bakit ganun umasta? It is because hindi nila kilala ang totoong Diyos. Kasi kung totoong ligtas yan, gagawin yung tama, gagawin yung godly, gagawin yung godly glorifying na pamumuhay, paglilingkod, na public service. Kaya nga, maging bukas sa atin na kaya pala ganun yung mga tao, unconcerned. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Kundi ang kilala nilang Diyos, sarili nila. Pag-aralan natin one by one. Why people are unconcerned? Because they know no Lord but self. Kaya nga malakas sa kanila yung I, me, myself syndrome. My way, my will, my wisdom. Diba? Kaya nga makikita ho natin maraming tao ganyan sa panahon natin ito. Kaya po huwag na ho kayong magulat. Bakit maraming
nagpipiling magaling, mas magaling pa sa Diyos, mas magaling pa sa salita ng Diyos. Kasi tingin nila sa sarili nila, ako yung Diyos. Hindi nila kinikilala si Jesucristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi nila iniisip na sila po ay makasalanan. Sila po ay tama. Hindi sila gumagawa ng masama. Now, tingnan natin. Because they know no Lord but self. First, letter A, sin by their entrance attitude. Makikita po yan sa kanilang entrance attitude. Ano po ba yung kanilang entrance attitude? Tandaan nyo po, sabi po ng verse 30, despiteful. Makikita po, despiteful. Sabi backbiters, haters of God. Sabi, mga manlalait. Makikita nyo po, ang tao po ay, sabi, manglalait. Biro mo, kaya pala sila ganun kasi, they know no Lord, but isip nila sila lang yung magaling, sila lang yung matalino, sila lang yung banal, sila lang yung deserved. Alam niyo po, minsan even sa mananampalataya, magugulat ka eh. Bakit ganun attitude? Bakit mapanglait? Diba kung talagang ligtas yan, hindi ganun mapanglait. Kaya sabi mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, nakikita po sa kanilang entrance attitude. At kapag ito nakita ho sa mananampalataya, nakakagulat. Bakit? Kasi ang ligtas, hindi ganun ang ugali. Hindi ganun yung buhay. Diba? Pag ganun ang buhay, yun yung pinagtibay. Sabi, entrance sa Tagalog, pagtibayin. Tingnan natin, may ED. Nakabaon. Na pag-uugali, ibig sabihin, kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago. Araw-araw, puro panlalait. Kaya nga, kapatid, why people are unconcerned? It is because, sabi, sin by their entrance attitude. Biro mo, attitude na pala nila, ibig sabihin, buhay na nila. Gawin na nila. Kinagisnan, hindi na kinagisnan. Nature na. Yun na talaga. Kaya nga po, wag na ho kayo magtaka. Bakit po maraming tao are unconcerned? It is because they know no Lord but self. Kaya makikita po saan? Sa ugali. Biro mo, ganun yung ugali. Matanda na, lumaki na, diba? Makita mo, ganun pa rin. Kaya nga, kapatid, kaibigan, nakakalungkot po kapag ang Kristiyano, manggagawa, missionary, mangangaral, bata man matanda, makikita yung gantong ugali na entrance attitude. Tandaan niyo po why people are unconcerned? It is because they know no Lord but self. Sila yung Panginoon. Sila yung magaling. Sila yung matalino. Hello po, Galicia de la Cruz, Eddie. God bless po, pagpalain po kayo. Kaya nga po, we need to pray for one another. Kapatid, kaibigan, we need to pray for one another. Ito po yung purpose ng live streaming ministry. Kailangan natin magdalanginan. Kailangan natin magpalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Ang mundo po, kasamahan na ng pasama eh. Hello, Sister Shoni Naranjo Baho. Pangalawa po, letter B.
Letter B, seen by their entrance attitude, seen by their elevated arrogance. Ano sila? Mga palalo. Sa English, proud, mayabang. Kapatid, kaibigan, kaya pala sila ganun. Kasi, hindi pala sila ligtas. Hindi pala sila ah ah hindi hindi pala sila totoong kumikilala sa Diyos. Kasi kung totoong kumikilala sila sa Diyos, gagawin nila yung tama. Magandang gabi po, Pastor Jaymar Argenio, Sister Daisy Anyado and family. Diba? Ano, sabi mga palalo, seen by their elevated arrogance. Hindi ko kinikilala ang Diyos, hindi ko kinikilala yung presidente, yung gobyerno ni Marcos. Hindi ko kinikilala si governor, si congressman, si mayor, si kapitan. Hindi ko kinikilala yung authority ng magulang ko sa buhay ko. Kaibigan, kapatid, the reason why people are unconcerned, it is because he knew no Lord, and he thinks or she thinks he or she is Lord sa sarili niya. Doon lang siya mananagot. Kaya nga, kapatid, nakakalungkot kung ikaw mananampalataya, ganyan thinking mo. Wala akong pakialam sa Panginoon. Diba? Wala akong pakialam sa ministry. Diba? Kaya, kapatid, kaibigan, tanungin ho natin sarili natin. Am I truly saved? Diba? Kasi kung totoong ligtas ka, gagawin mo yung tama, yung gusto ng Panginoon. Hindi pwede ligtas ka, ang ginagawa mo, kabaliktaran. Tandaan niyo po, hindi pwedeng kabaliktaran yung ginagawa natin. The reason why people are unconcerned because of the elevated arrogance. Letter C, exaggerated assumption. Mga mapagmapuri, boaster, mayayabang. Akala mo matalino talaga, yung talino natin, yung lakas natin, kaibigan, listener, galing mo sa Panginoon. Even whatever things we enjoy in life and ministry, galing sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Tayo po ay katiwala. Wag tayo. Tandaan niyo po wag tayo magmamapuri na galing sa talino natin, galing sa lakas natin. Tandaan niyo po galing lahat yan sa Panginoon. Kaya wag tayong magyayabang. Tandaan niyo po, why people are unconcerned? Because they know no Lord but self. Tingin nila sa sarili nila, ako ang magaling. Ako ang malakas, ako ang matalino, ako dumiskarte nga. Kaya umunlad ng ministry na to dahil sa akin. Dahil sa network ko. Ganun laki. Matutunan natin bakit ang tao po ay unconcerned. Ayun kinikilala niya sarili niya. Tandaan niyo po, John chapter 15 verse 5. Maliwanag na maliwanag po. Ano sabi ng John chapter 15:5? Buksan natin, John chapter 15:5. Para makita natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Sabi niya, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me. Sabi niya, abideth in me, and I in him. The same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Kapatid, kaibigan, wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Tatandaan niyo po, kahit yung 1 Corinthians 4:2, diba? Makita niyo po kung ano po tayo sa harapan ng Diyos. Sabi, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Anong tawag sa atin? Sabi, moreover, it is required steward katiwala.
katiwala ng buhay, ng hanap buhay, ng mga material na bagay, material, pinansyal, talino, lakas, ministry, mga anak, etc. etc. Tayo po ay katiwala. Kaya wag po tayong magmayabang. Lalo-lalo na po sa ministry, wag po tayong magmayabang. Akala natin, tayo may-ari lahat. Hindi, Panginoon. Katiwala lang po tayo. Katiwala lang tayo ng mga tao ng Diyos. O, ano pa? Ano pa po? Letter D, because they know no Lord but self. Letter D, sin. Sabi? Sin by their evil activities. Kaya pala sila unconcerned. Yung mga tao. Ayan, lalo na po yung mga politiko niya, karamihan sa politiko. They are unconcerned. It is because of their evil activities. Diba? Sabi niya sa verse 30, inventors of evil things. Diba? Nangako. Tutuparin ko pa. Diba? Lahat ng tao ganyan sinasabi. Gumagawa ng masasama. Nagpaplano ng masama laban sa kapwa politiko, sa kapwa tao. Sometimes even Christian ginagawa ito. Inventors of evil things para makuha niya yung simpatya. Minsan ginagawa nila ito para silang magmukhang kaawa sila, pinagtutulungan sila. Di ba? Yung nagpapaano po sila, yung dito, paawa effect, victim effect. Kapatid, kaibigan, why people are unconcerned? It is because of their evil activities. Wala silang pakialam sa damdamin ng mga tao, ng pamilya, ng anak, ng kapitbahay, kaklase, katrabaho, even sa mga mananampalataya. Ako ang Panginoon. Ako magaling, ako matalino. Diskarte ko to, ganito. Kapatid, kaibigan. The sin of unconcern. Yan po yung message natin. Yan po yung pinag-aaralan po natin. The sin of unconcern. Biro mo. Kaya pala sila ganun. Unconcerned sila. It is because, sabi, makikita po sa kanilang ginagawa na masama sa mga aktibidades. Letter E. Letter E. Sin by their eschewing authority. Sin by their eschewing authority. Mga masuwayin sa mga magulang. Sa King James, disobedient to parent. Kaya nga po, bakit ganun? Maraming bata napapariwara. It is because they disobey his parents or her parents. Malalaman na lang nila kapag tanda na nila, tama, sana nakinig ako kay nanay, kay tatay. Sana ginawa ko yung sinasabi nila. Tandaan niyo po mga kaibigan, mga listener. Kaya nagpapaalala ang magulang, it is not for him. It is for his children. Why? Yung mga anak, papunta pa lang. Yung mga magulang, matagal na yan eh. Marami ng karanasan yan eh. Tapos ayaw mo makinig sa magulang mo. Mga young people, young ladies, young men, obey your parents. When you get old, you will learn through your experience, to your painful experiences. Masarap po makinig sa magulang. Diba? Kaya matutunan po natin. Diba? Matutunan po natin. Kaya nga tandaan po natin, mahalaga po na makinig sa authority ng buhay natin. Higit sa lahat, ang authority ng buhay natin, mga listener, mga kaibigan, Panginoon. Tandaan niyo po, Panginoon po.
Malaking bagay po kapag ang Panginoon ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Di ba? At binibigyan mo ng halaga yung kanyang salita. Huwag po tayo mamuhay sa buhay na mali. Ang problema, ang tingin natin sa sarili natin, Diyos. Huwag mo tayo magpiling Diyos. Huwag mo tayo magmagaling sa Panginoon. Tatandaan niyo po yung sinabi ng Isaiah 58 verse 5. Basahin ko lang po Kung iniisip mo, Panginoon ka, kaysa sa Panginoon. Eto, tingnan niyo po, Isaiah 58. Isaiah 58, kung hindi po nagkakamali, 55:8 yata. Alam po, Isaiah 55:8. Sabi po, verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi ho tayo gagaling. Ang Panginoon po infinite, tayo po finite. Meron limitation. Diba? Prone to do sin, to commit sin. Yung mga bagay na negative magagawa natin, pero ang Panginoon hindi. Kaya nga po mga kapatid, mga listener, makita mo ang sarili mo hindi Diyos. Makita mo kailangan mo si Kristo sa buhay mo ngayon. Alam niyo po kung bakit maraming magulong buhay? It is because they have no relationship with the Lord Jesus Christ as Lord and their Savior. Kapatid, kaibigan, listener, wherever you are, kilalanin mo si Kristo sa oras na ito bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Papasukin mo siya sa iyong puso at maghari sa iyong buhay. At gagawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Yung sumamba ka, magpuri ka, magbasa ka ng Bible, magpray, ipamuhay yung mga natututunan sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, the reason why people are unconcerned, it is because of this. Tingnan niyo po, sabi because they know no Lord but self, hindi ikaw ang Panginoon. Kailangan mo si Kristo sa puso mo. Kailangan natin siya. Ang sekreto po ng pagpapala, Panginoon, meron kang relasyon. Ang itinuturo po namin hindi religion, right relationship with the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi po religion na Baptist. Kasi kung religion na Baptist po, hindi kayo makikinig. Wala pong nito. Wala pong matutuwa. Kasi bakit? Religion yan eh. Pero ang itinuturo po namin, relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga kapatid, kaibigan, diba? Matutunan po natin yung bagay nito. Pangalawa po, panghuli po. Pangalawa, sabi ng Bible, why people are unconcerned? Sabi, because they know no Lord but self. Secondly, because they know no life but sin. Sabi, because they know no life but sin. Biro mo, kasalanan. Diba? Kasalanan. Walang buhay, ba't ang alam, paggawa ng kasalanan. Bakit? Ano bang kalagayan ng tao? Hindi pwede sabihin, Pastor, gumagawa akong mabuti. Tumutulong ako sa mahirap. Tingnan niyo po, kalagayan ng tao. Sa Romans chapter 3 verse 10. Sabi, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala hong humahanap sa Diyos. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Tingnan niyo po, ano po yung throat nila? Sabi, their throat is an open sepulchre. With their tongues, they have used deceit. The poison of apes is under their lip, whose mouth is full of cursing and bitterness. Sabi, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known.
there is no fear of God before the eyes. Kaya nga makikita po natin yung kalagayan ng tao. Bakit? Ano sabi pa sa verse 23? For all have sinned and come short of the glory of God. Kaibigan, kapatid, the reason why the people are unconcerned because they know no life but sin. Yun po yung nakakalungkot eh. Iisipin nila, hindi po yung rituals, hindi po yung pagsapi sa iglesia, hindi po yung paggawa ng mabuti, hindi po yung pagtupad ng 10 sakramento, hindi po yung pagbabautismo ang makakapagligtas sa iyo o makakapagbago ng buhay mo, kundi si Jesucristo, nakikilalanin mo sa buhay mo bilang personal na Diyos at tagapagligtas at magsisisi ka sa iyong kasalanan at papapasukin mo sa iyong puso. Andun po yung simula. Now, because they know no life but sin. Why? Because they are unlearned people. They are unlearned people. Ibig sabihin, mga haling sa Tagalog. Without understanding, sabi ng King James. Ito po yung dahilan bakit sila kasalanan yung ginagawa. Akala ko kasi tama eh. Akala ko kasi ito yung kinamulatan namin eh. Sa mga forefathers namin eh. Kapatid, kaibigan, hindi porket diyan tayo namulat sa maling pananampalataya hanggang dulo diyan ka na. Pwede mong piliin yung itinuturo ng Bible. Yung totoong kaligtasan. Hindi dahil reliyoso ka, pupunta ka sa langit. Hindi dahil matulungin ka, pupunta ka sa langit. Talo ho tayo sa mga mayayaman na tumutulong. Mas malaking tulong nila. Kung yung pagtulong po sa kapwa, magiging way papunta ng langit, talo ho tayo. At kung yun makakabawas ng kasalanan, talo ho tayo. Bakit? Wala tayong pera eh. Diba? Kapatid, kaibigan, the second reason why people are unconcerned because they know no life but sin. Because they are unlearned people. Walang pagkaunawa. Walang pagkakilala sa totoong Diyos. Sabi nga, mga haling, sakit sa ulo, sa painggit sa tenga, haling. Letter B. Letter B, because they know no life but sin, because they are unfaithful. Mga hindi tapat sa tipanan, hindi tapat sa Diyos, kasi hindi ligtas. Hindi tapat sa simbahan. Bakit? Hindi pala totoong mananampalataya. Hindi tapat sa asawa, hindi pala totoong mahal yung asawa. Diba? Diba? Kasi kung totoong meron takot sa Diyos, may pagkakilala sa Diyos, gagawin yung tama. Kahit sino ka pa, ano pa tayo, gagawin natin yung tama. Tandaan nyo po, because they know no life but sin. Ang mahirap nito, kapag pastor ka pa, missionary ka pa, manggagawa ka, ginagawa mo to, yung unfaithful people. Unfaithful ka sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin tapat ka sa Panginoon pero unfaithful ka sa asawa mo, sa anak mo, sa church na pinagkatiwala sa ng Panginoon. Kasi ang totoong manifestation ng katapatan sa Panginoon, sa mga nakikita pa lang, matapat ka na, matapat na tayo. Tandaan po natin ha. Hindi rito usapan kung bata o matanda sa pananampalataya o sa gawain ng Panginoon. Ito po ay reminders and rebuke to every one of us. It reminds me, it rebukes me right now. Why? The sin of unconcern, because they know no Lord but self, because they know no life but sin. Ang gumagawa lang ito, yung mga hindi ligtas. Tandaan po natin, hindi ligtas. Letter C. Letter C. Ano po yung letter C? Because they are unloving people.
unloving people. Diba? Biro mo. Without natural affection. Mga walang katatubong paggiliw. Nakakalungkot po. Diba? Makita ho to sa buhay ng mga mananampalataya. May intindihan mo sa unbeliever eh. Eto, yung unloving people, wala yung pag-ibig, wala yung pagpapatawad. Libre na yun sa mga unbeliever. Pero kung ikaw, pastor, missionary, manggagawa, mananampalataya, hindi ko siya mapapatawad. Hindi ugali ng isang anak ng Diyos o lingkod ng Diyos, hindi magpapatawad. Kasi, nasa Bible po, yung 1 Corinthians 13, yung love message. Higit sa lahat, Christ set an example ng pag-ibig at pagpapatawad on the cross of Calvary. Tandaan niyo po kapatid, kaibigan, listener, because they know no life but sin, because they are, unloving people without natural affection. Given na to sa unbeliever. Mauunawaan mo. Ang hindi natin maunawaan sa pastor, sa missionary, sa manggagawa, sa mananampalataya. Alam niyo po, one thing I learned sa ministry, yung tao ng Diyos na pinagkakatiwala sa iyo ay hindi perfecto. Merong mabait, merong katamtamang mabait, diba? Mabait, may katamtamang mabait, diba? Mas mabait, may makulit, may mas makulit, may super kulit. What I mean, diyan ka matututo eh. Diyan ka matututo. Diyan mo mamahalin yung mga tao ng Diyos na pinagkakatiwala sa iyo. Kung paano mo sila ipananalangin, paano mo sila iibigin, paano mo sila palalagpasin, paano mo sila patatawarin kapag sila nagkakamali, katulad natin, nagkakasala na katulad natin. Kasi the reason why they are unconcerned because they are unloving people. Wala sa kanilang nagmamahal. Kaya nga tingin nila, eto na, sige, kawa na lang ang kasalanan. Minsan sa member, ganyan. Walang, hindi ako nauunawaan ng mga taga-church, ni pastor, nila sister, nila brother. Mabago po yung pananaw natin. Kung gusto natin maging concerned sila, tayo pong mga namumuno o pinagkatiwalaan ng Diyos, nantupan niya, makita po sa buhay natin. Higit sa lahat, tayong mga mananampalataya, makita po sa buhay natin. Tandaan po natin, kaya ho sila ganun. Sabi, they know no life but sin because they are unloving people. Attitude na nila yung, character na nila yung, buhay na nila yun. Ang mahirap, Kristiyano ka, ganyan ka. Hindi ka mapagmahal. Diba? Hindi ka mapagmahal. Ano pa? Last two po. Because they are unchangeable people. Implicable. Diba? Kaya pala ganun eh. Unchangeable people, hindi nagbabago. Ganun na talaga sila eh. Ano gagawin mo? Diba? Sabi sa Tagalog, mga walang habag. Ano yan? Mga ling, di pa wala sa Tagalog Nagkulang Diba? Makikita ko natin. Given na po. Hello, Brother Mark. Pasak din. Pastor George Ferrer, magandang gabi sa iyo. Diba? Nakakalungkot. Ikaw,
mananampalataya tayo, ganun ho tayo. Oo. Walang habag kagad. Makikita natin ganun yung buhay nila. That is because unchangeable people, they are not saved. They are unbeliever. They love, they enjoy doing sin. That's why they are unchangeable people. Kapatid, kaibigan, ang alam nila kasalanan, hindi nila alam na may, sabi nga, because they know no life but sin. Wala silang alam sa buhay. Buhay sa ngayon at yung eternal. Kasi ang alam nila kasalanan, 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 kasalanan. Paggawa ng kasalanan. Ang masaklap, tayo pang mga pastor, missionary, manggagawa, mananampalataya, hindi nagbabago. Nananatili sa kasalanan, nag-i-enjoy sa kasalanan. Live, loving, di ba? Live and loving sin. Pambira. Wala tayong power. Panguli, because they know no life but sin, unlearned people, unfaithful people, unloving people, unchangeable people, lastly, unmerciful people. They are unmerciful people. That's why they are unconcerned. Wala silang habag. Sabi, mga walang habag. Yeah. Unmerciful sa King James. Kapatid, kaibigan, yan po ang tao. Yan po ang mga kasalanan. Yan po ang unbeliever. Because they know no life but sin. Ang tanong, ikaw, tayo, kasalanan ba at sarili ang naghahari sa atin? Kaya yan po yung message natin sa gabing ito. The sin of indifference or the sin of unconcern. Biro mo, matagal na sa ministry, lumaki na sa ministry, unconcerned. Diba? Nakakalungkot. But then, our message are very simple. The sin of unconcern. Why people are unconcerned? Because they know no Lord but self. If you think yourself is Lord, then you live a miserable life. That's why you are uncontented, unsatisfied. That's why you have no joy in life. Diba, makikita natin, because they know no Lord but self, sabi, sin in entrance attitude, elevated arrogance, exaggerate assumption, evil activities, eschewing authority. Secondly, because they know no life but sin, because they are unlearned people, diba? Unfaithful people, unloving people, unchangeable people, unmerciful people. That is our message tonight. Kaibigan, kapatid, we need God. We need Savior. You cannot change your life and my life. Kilalanin mo si Jesus sa puso mo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Yun po yung tama at pag-ariin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan niyo po, mga minamahal naming kapatid, listener, no man is an island. No man is an island. Kailangan natin ng bawat isa. Higit sa lahat, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng home church na gagawin sa atin sa mga pananampalataya. Nawa, makilala mo ang Diyos sa oras na ito, sa mga listener. Pastor Jofren Portales, magandang gabi. Pastor Brother Vince Bernal, magandang gabi sa iyo. Kailangan mo si Kristo. Huwag mo na pong pagpabukas.
isang linggo, isang buwan, now na. You need to be saved. Paano ba baligtas? Simple lamang po. A, B, C. Letter A, accept that we are a sinner and we cannot save ourselves. Romans 3:10, Romans 3:23. Believe on the Lord Jesus Christ, what He did on the cross of Calvary, that He died for you and for me. Romans 5:8, John 3:16. C, confess our sin. Romans 10:9. If you do that, the Bible said, ikaw at ako ay maliligtas. Paano mo malalaman na ligtas ka? Mag-pray ka. Diba? Manalangin ka. Pagkatapos mo manalangin, totoo sa puso mo, inamin mo na makasalanan ka, nagsisi ka ng iyong kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pinapasok mo sa iyong puso, pinagari mo. Sabi ng Bible, yung mga tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, sabi ng assurance of salvation na po ito, John 1:12, ikaw ay anak na ng Diyos. Pangalawa, assurance of salvation, meron kang buhay na walang hanggan. John 3:16. Pangatlo, hindi ka nahatulan. John 3:18. Romans 8:1. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Panguli, merong tahanan sa langit. Meron ding tahanan sa kabila, impyerno. But if you reject the love of God, the salvation that God offers to you right now, sabi ng Bible, sa Revelation, basahin ko lang po, if you reject God's love, God's salvation, sabi po ng Revelation chapter 20, verse 10 hanggang 15, pero basahin ko na lang yung verse 14 ng Revelation chapter 20. Sabi, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpuman nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Revelation 21:8. The Bible said, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at nasupre na siyang ikalawang kamatayan. Kapatid, kaibigan, listener, maliwanag po ang sinasabi ng Bible. Panguling talata po, Romans chapter 6 verse 23. Ito po, if you reject salvation, God's love today, sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. The choice is yours. Listener, sa mga kaibigan natin na wala pa pong personal na relasyon sa Diyos, the choice is yours. Nawa, huwag mo nang palipasin ng bukas. Ngayon, kilalanin mo na si Jesus sa puso mo. At sa mga mananampalataya, maging paalala po ito. Maging review po sa atin ito. Tandaan niyo po, the sin of unconcern. If you unconcerned as a child of God, it is better to question your salvation. It is better to question who is your Lord and your Savior. Kasi if you are a child of God, you are concerned sa lahat ng aspeto ng gawain ng Panginoon. Magandang gabi po. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa biyaya po ng iyong salita, the sin of unconcern. Help us, O Lord, na ang iyong salita ay magligtas sa mga kaibigan, kamag-anak, listener na wala pa pong personal na relasyon sa iyo. Kilalanin kanila bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sa mga mananampalataya, Panginoon, ito po'y paalala, ito po'y review, at maribay po kami ng iyong salita. Lord God, i-bless niyo po ang mga listener sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang tinatangkilik. Kayo po magbigay ng provision, material, financial, higit sa lahat,
sa buhay espiritual na palaguin, patibayin po ang bawat isa sa amin at gamitin niyo po kami effective na mananampalataya, manggagawa, misyonary, mangangaral, bata man matanda. Salamat po sa opportunity to minister through FB Live Streaming Ministry. Ikaw po ang nadakila, ikaw lamang po ang naitas. Salamat po sa kalakasan at buhay. Salamat po sa mga undeserved blessing, Panginoon. Salamat po sa ngalan ni Jesus, kinakip naman ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Salamat po muli sa lahat ng kapatid, kaibigan na nakinig kasama natin nag-aral. Purihin po ang Panginoon. Hello po, Galicia. Salamat po. God bless po sa inyo. Sa aking may bahay. God bless.